Kamusta guys? Today's video ay mag-upgrade tayo nitong old school na laptop. Ito guys ay may MS series na motherboard na commonly designed bilang gaming na laptop. Dahil meron siyang Nvidia o Radeon na graphics. Umpisa na natin. Ito guys, upgrade natin yung RAM, storage, pati na rin yung CPU nito. Core i5 yung processor nito guys. Gagawin natin yan Core i7. Doon na tayo sa lamesa para ma-disassemble na natin to. Ito guys, yung laptop na to ay prime laptop na may MS16G5 motherboard na commonly makikita sa MSIG models at minsan, ganun din yung motherboard sa ibang brands. CPU nito guys ay may Core i5 2520M sa socket G2 na mobile CPU. Meron link sa description kung saan pwede makita yung possible CPU upgradability ng mga laptop, katulad nitong G2 processor bilang PGA board family chipsets. Old school na gaming laptop yung ganito guys na Intel HD graphics at may Nvidia graphics na GPU. Unang step ay tanggalin natin yung battery, tapos remove natin yung 4 screws sa cover nitong likod. Tinanggal ko na rin yung CD-ROM kasi magpapalit ako ng CADI, 12.7mm yan. Tapos angat natin yung cover nito para ma-access yung motherboard side ng laptop natin. Una natin upgrade ay palitan natin yung hard drive. Kalasin lang natin yung adapter na connected sa dalawang screw na to, slide lang natin para ma-disconnect sa SATA port, then angat natin siya. Ilipat lang natin yung adapter na connected sa hard drive at ilagay doon sa SSD na kakabit natin. At mas mabilis na yung storage niya. Tapos, pwede nyo rin gamitin sa CADI yung lumang hard drive bilang secondary storage. Next naman ay palitan natin yung memory nitong laptop natin. DDR3 yan guys, upgrade natin siya from dalawang 4GB at gawin natin dalawang 8GB para total of 16GB RAM na siya. At syempre, panguling upgrade natin ay yung CPU nito. Unscrew natin yung 6 na screw sa heatsink, sundan nyo lang yung pattern at tanggalin din natin yung screw sa cooler fan nya. Then pwede na natin matanggal yung heatsink nito. Tapos palitan natin yung ginagamit natin na screwdriver at kuha lang tayo ng flat screw type. At unlock natin yung CPU slot nya, rotate counterclockwise, then angat natin dahan-dahan. Iwasan natin mabend yung anumang pins sa CPU natin para hindi masira. At kabit na natin yung CPU na Core i7, meron triangle guide dyan sa CPU at yung socket para malaman natin yung tamang orientation sa pagkabit. Medyo iba itsura nitong i7 natin guys, pero compatible naman yan as long as same socket at sufficient yung power ng laptop sa TDP design niya. Kabit lang natin guys at rotate clockwise until mag-lock in place at lagyan natin ng bagong thermal paste. Gagamitin ko guys ay Maxtor CTG9 at lagyan natin yung CPU pati na rin yung GPU ng bagong thermal paste, then balik na natin yung heatsink fan nya at i-screw lock na ulit natin sila at kabit na rin natin ulit yung cover and yung battery ng laptop natin at okay na tayo. Recommendation ko guys ay install tayo ng fresh Windows operating system. And upgraded na siya with 16GB RAM memory, naka SSD na din kaya mas mabilis ang loading at may Core i7 na CPU. Na syempre pwede pa to sa multitasking na programs and at least low to medium sa gaming dahil sa in-upgrade natin with combination na malamig na ulit yung Nvidia na graphics. Yan, salamat guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapanood nyo agad susunod natin na upgrades ng mga laptops.